Let's continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Thank you, Jesus. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Lord, my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name, and I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. This time, ipagkatiwala natin ang pinakamahalagang oras sa Panginoon na bawat iyahayag niyang salita sa ating mga buhay.
Ito'y maging katatagan at maging kalakasan ng bawat isa. Patiliin natin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo na magpapaunawa sa atin at magbibigay sa atin ng kaalaman upang ang lahat ng kanyang salita ay patuloy nating matanggap mula sa ating kaluluwa, sa ating mga spirito as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, minsan pa ang itinutulog namin sa iyo, Panginoon, ang oras nito ng pakikinig ng iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sapagkat tunay na kulang kami sa kaalaman, kulang kami sa karunungan, Panginoon Diyos, sa iwaga ng mga salitang iayag mo sa aming mga buhay, naway maging kalakasan at katatagan at katibayan namin ito, Panginoon, na habang kami naglilingkod, habang ginagawa namin ang lahat ng bagay na nilalayon at niloloko po, Panginoon, para sa aming mga buhay, maging malakas, maging matibay kami, at tunay na mapustos kami, Panginoong Diyos, ng lahat ng kaalaman kinakailangan namin, Panginoong Diyos. Punuin mo, Panginoong God, ang aming puso kay sipan ng iyong presensya, at ayaw mo ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang mapapurihan namin, ikaw lamang, O Diyos, ang makilala namin, ikaw lamang, O Diyos, ang mahayag sa aming mga buhay, Panginoon. Magpakilala ka sa pamamagitan ng iyong kasalita, sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Tunay na ikaw lamang ang maasahan namin, at ang hindi namin ang gagawin at tutulong sa aming mga buhay. Ingatan mo kami lahat, Panginoon Diyos, hanggang sa matapos po ang aming pakikinig. Ayaw mo malaya namin matanggap para nasa sa aming mga spirito, sa aming mga kaluluwa, ang lahat ng mga salitang iayag mo sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na niloob mo ng aming mga panyapakay maitako sa iyong bahay-sambahan. Tunay nga, Panginoon, ang nais namin kapahingahan ng aming kaluluwa. Kapahingahan nito mula sa iyong presensya. At sa pamamagitan ng mga salita mo'y tumibay at tumatag kami, Panginoon. O Diyos, sa iyo namin nilalapit ang lahat ng mga salitang aming maririnig. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat iahayag mo sa aming mga buhay ay tunay nga po, Panginoon, na rumema sa puso at isipan namin ito, Panginoon, upang kami patuloy na matuto, lumago at tumibay pa, Panginoon. Habang kami naghihintay sa muli mong pagparito, aming Panginoon Jesus, hindi kami madaya, hindi kami mapaglalangan o malinlang ng anumang gawa ng kaaway. At ayaw mo, ikaw lamang ang aming mapupurihan, ikaw lamang ang aming madadakila. Salamat po, Panginoong Diyos, inaangkin namin ang katagumpayan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanyang mga ikapot handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa kanila. Tugunin mo ang bawat panalangin nila. Tugunin mo ang lahat ng kanyang mga pangailangan at wag mo silang pagkukunangin. Salamat po, Ama, daway na papurihan at nalwalhati ka sa pamamagitan ng mga kaloob nito. Tanggapin mo ang aming papuri, pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. First announcement po, bago po tayo mag-umpisa ay kung nakikita niyo po sa ating monitor kanina, meron po tayong gaganaping Children's Camp this coming April 20, I think. April 20 po, ito po ay magiging maghapon lamang mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. O tama ba? Dalawang araw. Isang araw lang naman, di ba? Isang araw lang po ito. Ito po ay gaganapin dito sa church at lahat po ng inyong mga anak mula sa mga batang meron ng edad ng 6 or 7 ay pwede nyo na pong dalhin dito. Kung meron po kayong mga anak na 4 na taon at 5 taon ay pwede nyo naman dalhin. Pero siguro kailangan nyo pong antabayanan sila sapagkat medyo mainipin po yung ganong mga bata. So, pero po yung mga 7 taon hanggang 12 taon ay pwede po silang makisama sa atin dito. So, we will prepare also their breakfast, lunch, and dinner
At magkakaroon po sila ng gawain dito sa church. Amen. So yun po yung ating nakaambang gawain. Alam ko po, bakasyon na po yata yan ng mga bata. Because next week will be the last week of ng mga bata po sa eskwelahan. Kaya medyo free na po tayo para po dyan sa gawain natin dito sa church gaganapin. Please open your Bible to Matthew 27, 35 to 54. Mateo, Kabanatang 27, talata po 35 hanggang 54. Medyo mahaba-haba po yung ating babasahin. Maging matyaga po tayo na makinig at magbasa sa ating pong babasahin sa umagang ito. Matthew chapter 27 verse 35 to 54, sabay-sabay po. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang ibinahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Na magkagayoy, ipinangakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y nililibak ng mandaraan at iginagalaw ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, ikaw na ikigiba mo ang templo at sa araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pagulong saserdote, pati ng mga skriba at ng mga matatanda na nagsasabi, nagligtas siya ng sa mga iba, sa kanilang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsampalataya sa kanya. Nananalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niya na napapako sa krus. Mula nga ng oras na ika-6 ay naglilimang ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus na malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ito, ng ilan sa nakatayo roon ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias. At pag-arakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo. Tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y iligtas. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na lagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksa ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay nangagbangon. At paglabas ng mga libingan pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus ang nakakita nila ang lindol. At ang mga bagay na nangyari ay lubang mga takot na nagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Amen. His love, His cross, His victory. There are three things that we should study today in our worship service. His love, His cross, and His victory. Sa mga talata po na binasa natin from verse 35 up to 54, it was the most tragic moment for the Lord Jesus Christ. The unexpected has come. Jesus Christ have to die on the cross. Alam po natin that even the disciples of the Lord Jesus Christ, the followers of the Lord, do not really fully understand why He has to die, why He has to be buried,
and why He has to suffer. Bakit kailangang maranasan ng ating Panginoong Hesus ang mga bagay na ito? This explains that it is the will of the Father. It is the reason why the Lord Jesus Christ came. Ang tanging dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Hesus ay upang mamatay doon sa krus. Upang ibigay yung kanyang buhay. That's why He cannot able to die on the early stage. Siya pwedeng mamatay nung siya'y bata pa. May mga panahon na gusto na ng mga tao na siya'y dakpin. Pero sabi ng Panginoon, my time has not yet come. And sa binasa nating talata ngayon, nakita natin kung paanong hindi lamang siya ipinako sa krus, kundi naranasan ng ating Panginoon Hesus yung paglibak ng mga tao. He was mocked by the people of Israel. I think even the people was being helped by the Lord Jesus Christ, healed by the Lord Jesus Christ, fed by the Lord Jesus Christ was there. Nandun po sila. Pero siguro, napakahirap din po para sa kanila ang manalig sa isang tao mamamatay sa krus. Mahirap pong ibalik sa kanila yung tiwala nila sa ating Panginoon kung bakit kailangan niyang mamatay doon sa krus. Kaya nga even the disciples, kahit ang mga alagad, hindi nila ito mapaniwalaan at hindi nila ito matanggap. Why? Because they know He is a Son of God. He can do everything. He can command the storm. He can command the wind. He can command everything, even the demons. Kahit ang mga demonyo po ay sumusunod sa Kanya. Then, why it happens that Jesus Christ will die on the cross? Kaya kahit po tayo ngayon ng mga mananampalataya, naniniwala tayo na yung Kanyang kamatayang iyon ay para sa ating kaligtasan. Naging malinaw po sa atin na ito ay para sa ating kaligtasan. Pero karamihan ng mga mananampalataya, kulang pa rin sa pangunawa about what happened to the Lord Jesus Christ. We lived in God's love. We are saved through His love. Our enemy's defeat is through His love. Everything was done sa pamamagitan po ng pag-ibig ng ating Panginoon. But we need to identify that love. Kailangan po nating unawain, kailangan po nating ipaliwanag kung anong klaseng pag-ibig po yung binabanggit na iyon na tayo nabubuhay sa Kanyang pag-ibig, naligtas sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, na maging ang ating mga kaaway ay nagagapit sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. We need to seek that love in our faith. Kailangan din po nating masumpungan yung pag-ibig na yon para maging lubos at maging matatag yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. According to the book of Genesis, tayo pong lahat ay nilalang ng Panginoon according to His image and His likeness. Alam po ba natin ang ibig sabihin na you are created according to God's image and likeness? It is the same. We are created according to God's love. Image and likeness of the Lord refers to His love. Amen. Ito po ay tumutukoy doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Wala naman po ibang minamahal ng Diyos, ang ating Ama, kundi yung Kanyang minamahal na anak. At yung Kanyang minamahal na anak na yun, according to Colossians chapter 1 verse 15, it was the image of the unseen God. Kaya kung tayo po ay nilikha, amin po ba, na sinasabi ng Colossus ng lahat ng bagay ay nilikha ayon doon sa Kanyang anak na si Jesus. Ibig sabihin, tayo po'y nalika sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Kaya magiging maliwanag po sa ating ngayon sa tayo na nakikinig ng salita ng Diyos, that great love of God was not manifested 2,000 years ago only, but that love, a great love of God, manifests even in the beginning.
Nung nilikha pa lamang tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos, amin po ba, God expresses already His love. Ipinahiwatag na, ipinaramdam na ng Panginoon sa atin na nililikha pa lamang tayo, nandun na yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, our salvation is out of the love of God. Pero magiging maliwanag din sa atin that love was not understood clearly without the cross. Kahit na binabanggit po natin at pinag-aaralan po natin sa umagang ito na tayo nalika sa kanyang pag-ibig, na yung pag-ibig na yon ay nagmanifesto na sa atin mula pa sa pagkapasimula, hindi natin maintindihan yung pag-ibig na yon without the cross. And of course, with the cross, victory manifested. Ibig sabihin po pala, love, cross, and victory, magkakadugtong po sila. Hindi pwedeng mawala yung bawat isa sa kanila. Love cannot be love without the cross, and victory without the cross cannot be victory. Amen. So, lahat po ng bagay na yon kailangang mangyari. Kaya kahit na yung mga tao hindi naintindihan, they mock, di ba? Tulad ng narinig natin kanina, bumaba lang siya dito. Sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos, pero bakit ngayon hindi niya mailigtas yung kanyang sarili? Nagligtas siya ng iba, pero bakit hindi niya mailigtas yung kanyang sarili? Yun ang sinasabi ng mga tao. Kaya nga kahit nung inilagay sa kanyang ulunan yung Jesus, ang hari ng mga Hudyo, hindi po nila ito matanggap. Kasi bakit hindi nila kayang tanggapin? Later on, in our study, bakit hindi nila matanggap? Napakasimple lang naman, di ba? Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Why the Israelites people cannot accept? Hindi nila matanggap. Hindi nila madaling unawain yung inilagay ni Poncio Pilato, sapagkat naniniwala tayo, hindi ito na ilagay ni Poncio Pilato because he wanted to. Pero alam natin na may kapahayagan ng Panginoon, may kapahayagan ng Diyos kung bakit ang pamagat na ito ay nailagay sa ulunan ng ating Panginoon. We should learn to understand the Word of God today. Sa pamamagitan po ng naririnig nating salita ng Diyos, it will help our faith grow and firm. Maaring sasabihin po natin, matibay naman, Pastor, yung aking pananampalataya. Pero kung babasahin po natin tatalata ngayon sa ating babasahin, makikita natin kung bakit kailangan nating maunawaang mabuti ang lahat ng ating pinapag-aralan. Matthew 24, verse 4 to 13. Mateo 24, 4 hanggang 13, sabay-sabay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan, na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at iniiligaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mag-alumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga pagulunahan sa isa't isa, at mga kakapuutan ng isa't isa, at magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang iniligaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng kasalanan, ang pag-ibig ng marami ay dadami. Datapat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas.
So everything, lahat ng bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, it doesn't happen because it was nature. Everything was declared. Lahat po ay idiniklara ng Panginoon before He left and ascended into heaven. This word ay ibinigay niya na sa kanyang mga alagad 2,000 years ago. Tignan niyo po mabuti, 2,000 taon na po ang nakalipas. At ngayon po, napapakinabangan po natin, napapakinggan ang salita ng Diyos. Sapagkat yung mensahe na ibinigay niya doon sa kanyang mga alagad ay hindi lamang po para sa kanyang mga alagad lamang, kundi para rin po sa atin. Kaya sinabi po ng salita ng Diyos dito, kung bakit kailangan natin lumago sa pananampalataya, maging matibay sa ating mga paglilingkod na ginagawa, sapagkat mangyayari at mangyayari. Kaya sinabi dito, be careful. Mag-ingat ang bawat sa puso atin sapagkat maaring mailigaw tayo minuman. Na darating yung araw na ito na lahat ng narinig natin, be sensitive, church. Magkakaroon ng digmaan ng bansa laban sa ibang bansa. At sinabi dito, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Latest po, di ba, na lindol ay nangyari sa Myanmar and Thailand. Sobrang lakas, 7.7 na lindol. Maraming namatay. Ngayon, araw-araw po nadadagdagan ng bilang ng nangamatay sa Myanmar. Mga tulay, mga building, nasira. Sobrang hirap ng nangyari ngayon sa Myanmar at sa Thailand. Nung last Friday, na nabanggit ko po sa inyo na nakwento sa akin ni Sir Darius, na nagkaroon ng documentary ang Japan. Na yung fault ng Japan po, mga minamahal ko, yung layer ng lupa ng Japan, ay lumaki na po yung bitak sa ilalim. It was founded 10 years ago. 10 taon na po ito na found. Na meron na pong bitak ang lupa ng Japan. Siguro sabihin natin, malayo naman, Pastor, yung Japan Amen. Yung bitak po ng lupa na yon, within 10 years po ay kakaunti lang po. But last year po, nung chinek po ng Japan, yung bitak ng layer po ng lupa ng Japan, it was already split up. Sobrang laki na po. At according to sa tansya po ng Japan, ng science ng Japan, dun sa kanilang pagsisiyasat, within the year or next year, yung bitak po na yon ay babagsak. So pag nagkaroon po ng bagsak po ng layer po na yon, magkakaroon ng lindol. And there will be tsunami. Magkakaroon ng tsunami. Ang masakit po dito, yung fault ng layer po ng Japan, ang kadugtong po niya ay Pilipinas. So, Pilipinas po yung kasama. Kaya, yung nababalitaan po natin na magkakaroon ng lubog ng tubig, paglubog ng tubig ng mga lupa sa Pilipinas, maaring mangyari. And according to Japan, kalahati po ng Singapore, lulubog. Kalahati ng Singapore na lupa ng Singapore, lulubog. Ibig sabihin, lahat tayo maapektuhan. Singapore, Korea. Amen po ba? Hindi lamang po Japan, kundi lahat tayo. Pero, kung titingnan po natin ang salita ng Diyos na binasa natin, hindi pa yun wakas. Ang sabi ng salita ng Diyos, pasimula pa lamang iyon ng kahirapan. At pag nagkaroon ng tinatawag na kahirapan,
Yung lahat ng mga tao, there will be hunger for food, for everything that they need. Lahat ng mga tao, hindi lamang po ibang bansa, kundi lahat ng mga tao sa buong mundo, magkakaroon ng tinatawag na shortage of food. At yun ang gagamitin ni Satanas para lahat ng mga tao mahikayat niya. Why? Because he owns the world. Di ba sabi niya kay Jesus nung tinukso niya si Jesus, masdan mo. Lahat ng kayamanan iyan na nasa sanlibutan, pwede kong ibigay sa nais kong pagbigyan sapagkat yan ay ipinagkaloob na sa akin. Kaya gagamitin niya sa Satanas ang lahat ng bagay sa sanlibutan para tuksuhin ang lahat ng mga tao. Anong gagawin niya? Ililigaw niya ang lahat ng mga tao. To split up all men, their faith, alisin ang pananampalatayang nakasentro sa Panginoon, at iisentro ng mga tao ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga paglilingkod sa mga bulaang propeta. Kaya sinabi doon sa bandang huli, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. It's not only problem of Japan, pero naniniwala tayo, ito'y problema ng lahat ng mga tao. At doon na masusubukan yung pananampalataya at paglilingkod na meron po ang bawat sa atin. That's why today we need to encounter God through the Word of God. Sa pamamagitan ng Kanyang salita ay patuloy nating maranasan yung Diyos upang palalimin pa, patatagin pa yung pananampalataya ng bawat sa atin. Kaya ano yung, kung titingnan po natin, anong relasyon nito doon sa mga bagay na pinapag-aralan po nating love, cross, and victory? Ano yung kinalaman nitong mga binabasa natin sa Matthew 24 at yung Matthew 25 to 27 kanina tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoon? Ano yung mga kinalaman nito, Panginoon, sa ating buhay, pananampalataya at paglilingkod? Can these three things feed us? Meet us? Imimit ba nito yung needs ng bawat sa atin? Yun siguro yung magiging katanungan natin ngayon. Pero magiging maliwanag sa atin, ang tunay na layunin ng pinapag-aralan natin ay ipapagtibayin ang pananampalataya natin. Because nothing, di ba? Wala tayong magagawa. In the end, sa bandang huli, mga minamahal ko, hindi natin kakailanganin ng pagkain para sa ating katawan. Ang kakailangan natin ay pagkain para sa ating mga spirito. Amen? Hallelujah. Because amen po ba? Meron man tayong pagkain, tignan po natin, di ba? According to the book of Revelations, you can buy. You can buy food. Kung may pera ka naman pagdating ng araw, maybe you are saving money today, pwede ka naman bumili. Pero sa isang kondisyon, makakabili ka ng pagkain kung magpapalagay ka ng tatak ng halimaw. At kapag tinanggap natin yung tatak ng halimaw, it means you are totally, amen po ba, rejected the Lord Jesus Christ in your life. Kaya nga doon, di ba, makikita natin, pumapasok na sa isipan po natin, nang magutom ang ating Panginoon Jesus, inalok siya ni Satanas ng tinapay. Sa pamamagitan ng mga bato. Bakit hindi mo gawing bato ang mga tinapay nito? Because you are hungry. Pero sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na naririnig natin sa umagang ito, now, we need to strengthen and to make our faith deepen. Palalimin. Kasi marami na ngayon mananampalataya. Opo, tinatawag tayong mananampalataya. We are inside the church. Nananambahan tayo. Pero wala po yung paglago at paglalim ng ating pananampalataya sa Panginoon. Now, let us consider His love.
Bakit sinabi itong love na ito? How the Lord expressed or showed His love to every one of us. Paano nga ba talaga ipinaranas ng Panginoon? Unawain natin mabuti. Tingnan natin mabuti kung paano ipinaparanas o paano ba talaga ipinapakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Luke chapter 23, 39 to 43. Lucas 23, 39 hanggang 43. At siya inalipusta ng isa sa mga tapalasang nabibiting na sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sinabi sa kanya, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Isang taong makasalanan na nakasama ng ating Panginoon na napako doon sa krus. There are only 3. 3 lamang po silang napako noon. 2 criminals and Jesus Christ. One of the criminals mocked the Lord Jesus Christ, saying, "If you are the Christ, save yourself and save us." Samantalang yung isa, ang sabi naman po niya, hindi siya nararapat na mamatay. Tayo, karapat-dapat lamang tayo mamatay sapagkat tayo nagkasala, samantalang ito'y walang anumang ginawang kasalanan. At biglang sabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Di po ba napakagandang eksena? Bakit isang taong makasalanan lumapit sa ating Panginoon? Hindi nagtanong ang ating Panginoon Jesus kung ano ang naging kasalanan mo, kung anong gaano kabigat yung kasalanan mo na nagawa sa akin. Ang pinakamahalaga dito, Jesus Christ can accept all men. Kayang tanggapin ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga tao, kahit na gaano kalaki, kalalim, kalala yung kasalanan na ginawa ng isang tao, because Jesus Christ forgives. Amen? Kasama ng pag-ibig ng Panginoong Jesus yung tinatawag na kapatawaran ng kasalanan. Kung tayo mga tao, hindi natin kayang magpatawad at lagi natin isinusumbat yung kasalanan ginawa ng ating kapwa, ang Diyos hindi po ganyan. Ang Diyos ay hindi nanunumbat. First John chapter 1 verse 9 said, sabi, "If you will confess your sin, puyahayag mo yung kasalanan, ang Diyos ay tapat at ika'y patatawarin at hindi kanya susumbatan." Kaya kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, tiyak na tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Kaya sa mga talata na binasa natin, makita natin kung paano ipinakita ng Diyos yung Kanyang pag-ibig. Ganun na lang ba talaga? Kasi, Pastor, yung lalaking iyon, lumapit na kagad siya sa Panginoong Jesus eh. Pero balikan natin yung talata natin kanina sa Matthew 27. Matthew 27, (44). 27:44. Matthew 27:44. Kung titignan po natin dyan, nakita? Sige po. Ayan. Basahin nga po natin sabay-sabay. "At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niya na napapako sa krus." So, ibig sabihin, bago nangyari po yung sinasabi po sa binasa nating talata kanina sa Luke 23:39 to 43, na yung pong isang lalaki na tulisan na nakasamang napako ng Panginoon doon sa krus,
na sinabi niya doon sa isang kasama niyang tulisan, hindi nararapat ng taong ito'y mamatay, sapagkat wala naman siyang kasalanan ginawa. Samantalang tayo, nararapat lamang tayo mamatay sapagkat tayo ay gumawa ng kasalanan. Pero maliwanag sa binasa nating talata ngayon sa Matthew 27:44. Inalimura din ba nung lalaking iyon na nagsabing, alalahanin mo ako kapag ikay naghahari na? Inalimura niya ba ang ating Panginoong Jesus? Amen. Which means, kung titingnan po natin dito, sa simpleng bagay lamang, siguro ko, kung gusto kong maunawaan ng basa, sa simpleng pangunawa po na pinag-aaralan po natin, it mirrors us. Ipinapakita nito yung buhay po natin. Hindi kung tayo, hindi pa tayo nananampalataya. Amen. Nung hindi pa tayo nananampalataya, maaring dumating sa pagkakataon na we don't want gospel, we don't accept the word of God. Amen po ba? Hindi natin tinatanggap yung mga pagtutuwid na ginagawa ng katotohanan sa buhay ng baso sa atin dati. Pero dumating sa pagkakataon na katulad noong lalaki na yon na naipako na kasama ng ating Panginoon sa krus. Amen po ba? Kasi nagkaroon siya ng tinatawag na change eh. Sa binasa natin doon sa 44, minumura niya rin ang Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, 3 lamang silang ipinako. Hindi sila 4. 3 lang. 2 tulisan, kasama ang ating Panginoon. Sabihin po ba natin, nagkamali ang salita ng Diyos dito? Dapat ang nilagay lang at minumura siya ng isa sa mga tulisan. Kasi ang sabi po ng talatang binasa natin, at minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. So which means, naniniwala po ba kayo na silang dalawa minura nila ang Panginoon? Amen. Because the Word of God said. Pero dumating sa pagkakataon, amen po ba? Kasi, ilang oras po bang nakabitin sa krus ang ating Panginoon? It was 6 hours. 6 na oras po siyang nakabitin. Amen. At nakakatuwa po yung lalaking iyon na minumura niya ang ating Panginoon dyan sa verse 44. Suddenly, it was changed. Amen po ba? Bigla pong nabago. I don't know, hindi ko rin alam. Pero naniniwala ko, pagpapahiwatag ito ng Panginoon na mensahe ipinararating sa atin ng Panginoon na kapag nagbago tayo at nanumbalik tayo sa Panginoon, dahil mahal niya tayo, pwede niya tayong tanggapin. This is how the Lord Jesus Christ expresses His love. Na kaya kahit na anong tindi ng kasalanan na ginawa natin, speak out. Ano ba matinding ginawa nating kasalanan? Kahalayan? Pagpatay? Droga? O anumang bagay na ginawa nating malalang kasalanan, kahit na po, minura pa natin ng Panginoon. Pero dahil may pag-ibig ang Diyos, pwede niya tayong tanggapin. Hallelujah. That is His love. Isipin natin mabuti nung tinanggap tayo ng Panginoon, hindi niya tayo tinanggap because we are good. Tinanggap niya tayo because of His love. Amen? Kasi wala namang tatanggap po sa atin eh. Sino bang tatanggap sa atin? Masama tayo. Amen? We are sinners. But because God has His love, He accepted us. This is how the Lord expresses His love to every one of us. John 15, verse 13, ganito kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya dito, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Actually, totoo po yung sinabi ng salita ng Diyos eh. One man can sacrifice for his friend, but can you sacrifice your life for your enemy? Amen? Sa tingin niyo po, kayo po ba, pwede niyo po bang tulungan yung inyong mga kaaway na itinuturing dito sa lupa?
I think hindi natin. Pwede natin tulungan ng mga kaibigan natin, pero hindi natin kayang tulungan yung mga umaaway sa atin. Kaya sa pamamagitan nito, dalawang bagay, love gives and love cares. Amen? Ang pag-ibig po daw ay nagbibigay at ang pag-ibig ay nagmamalasakit. That is how the greatness of love of God. Kaya pala kahit na gano'n yung ginawa ng lalaki na yon na nung una minumura siya, pero nung bandang huli na sinabi niya na, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na, hindi sinabi ng Panginoon. Amen po. Hindi siya nireject ng ating Panginoon. Totoo yung sinabi ng Diyos, ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya ipapahiya. Romans chapter 5 verse 6, sapagkat ng tao ay mahina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Tingnan niyo po yung malasakit ng ating Panginoon. Hindi po siya namatay dahil sa mga mabuti. Dahil kung mamamatay ang Diyos para sa mga mabuti, wala pong maliligtas dahil walang mabuti. But praise the Lord, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, makita natin na pinapaliwanag ng Panginoon sa buhay ng basa natin, namatay talaga siya para sa akin. Yung pag-ibig ng Panginoon, ipinaranas niya, hindi para sa mga mabuti, kundi para sa mga masama. Because all men are evil. Kaya yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sumulpot hindi dahil may magagandang bagay na nangyari. Hindi umibig ang Panginoon dahil meron siyang magandang naranasan sa mga tao. But out of His love, amin po ba, He cares and He gives His life to the evil one, sa mga masama. At yung masama na yun includes us. Kasama po tayo doon. Ay nakakatuwa dahil may pag-ibig ang Diyos. Amen? Hallelujah. Kasi kung walang pag-ibig ang Diyos, mga minamahal ko, wala pong magmamalasakit sa atin. Walang magbibigay ng buhay sa atin. Madalas magalit po tayo. Nagagalit tayo. Kapag mayroong hindi magandang ginagawa sa atin ang kapwa natin, nagagalit tayo. At minsan yung galit natin iyon, hindi napuputol. Hindi natatapos. Yung galit na yon, kahit mamatay na tayo talaga, dinadala pa rin natin. Tao tayo eh. Amen? Nahihirapan tayong ibigay yung pagpapatawad natin. Or sometimes, sinasabi natin, Pastor, napatawad ko na siya. Pero hindi mo makalimutan yung ginawa niya. You forgive. Yes. In your words, in your mind, maaaring nagpatawad ka na, pero sa isipan mo, hindi mo maalis-alis yung ginawa niyang kasalanan. Paano daw umibig ang Panginoon? John 13 verse 1, bago nga nagpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang mga oras, nang paglipat niya mula sa sanlibutan ito hanggang sa Ama, na pagkaibig sa mga kanya na nasa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Kaya, mga minamahal ko, you are very assured, and we are very assured. May katiyakan tayo ng pag-ibig ng Panginoon, hindi lamang ngayon, kundi hanggang katapusan ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Bigyan nga po natin ang pinakamalakas sa palakpakan ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Jesus Christ, amen po ba? He knows. Bago siya hulihin, alam niya, iiwanan niyo akong lahat. Amen po ba? Bago nagkasala ang mga alagad laban sa ating Panginoon, alam ng Panginoong Yesus ang magyayari. Alam niya na ipagbibili siya ni Judas. Alam niya na itatatwa siya ni Pedro. Alam niya na iiwanan siya ng kanyang mga ibang mga alagad na nag-iisa.
Alam niya lahat yon. Pero kung titignan po natin yung binasa nating talata, hindi magiging hadlang ang lahat ng ginawa nila para ibigin sila hanggang katapusan. Church, bakit hindi kayo magiging matatag sa inyong pananampalataya? Ano man ang ginagawa natin? Pagkukulang, kahinaan, ang sabi ng Panginoon, ang pag-ibig niya hanggang katapusan. Hallelujah. Kaya hindi tayo dapat, hindi ka dapat manlupaypay o manghina sa pananampalataya at paglilingkod mo sa Panginoon at hindi mo iiwan ito. Sapagkat kahit na meron tayong kahinaan at meron tayong pagkukulang, yung Diyos na umiibig sa atin hanggang katapusan. Kaya pala si Pablo, wala siyang naranasang masarap. Wala siyang naranasang madali nang siya'y naglingkod sa ating Panginoon. It's really different. He's a missionary. He's a great evangelist of the Lord. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi naging madali ang pangangaral at paglilingkod na ginawa ni Pablo. Bakit? Inusig siya. Halos patayin. Ibinilanggo ng patiwarik. Pinapalo sa kamay, sa paa, dahil lang sa pangangaral tungkol sa ating Panginoon Jesus. But he never surrendered his service. Kapag masarap po kasi ang nangyayari sa atin, kahit sa trabaho kapag ang trabaho mo, magandang sweldo, magandang benepisyo, iiwanan mo ba yan? Hindi mo yan iiwanan. Mag-stay ka dyan. Masarap Amen. Kapag may business ka, at yung business na yung kumikita, hindi mo yan bibitawan. Amen? Kung ano man ang mga bagay na nararanasan natin, kung may lugar kayong tinitirhan, sa lugar na tinitirhan ninyo, maganda, maayos, hindi mo yan iiwanan, tama? Pero kung manbawa, may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa trabaho, madali mo yung iwanan. Amen? Kung ang lugar na pinuntahan mo, ang gulo-gulo, ay kahit naman gusto kong mabuhay, manirahan dito, ay hindi iiwanan ko ito. Kaya si Pablo, kung titingnan po natin, wala siyang sarap na naranasan sa ministeryo. Habang siya'y nangangaral, habang siya'y humahayo bilang misyonaryo at evangelist, walang masarap na nangyari sa kanya. Pero, hindi niyo ipinagpalit ito no matter what happens. Ang mga mananampalataya, madali pong iwanan ang kanilang mga paglilingkod at pananampalataya sa Panginoon. Mamaya pong gabi, ang second night po ng ating gawain sa patay, nakapatiran po natin, sapagat namatay na po si Brother Bernard. Kilala niyo po siya, di ba? Si Brother Bernard po, yung may tricycle na taga-Sampaloc po, namatay na po siya. Siya po yung naghahatid ng kanyang mga apo dito sa church. Sinusundo niya yon, hinahatid niya dito. Amen. Susunduin niya dito, iuwi niya. Kasi gusto niya nga yung mga apo niya ay makakilala sa Panginoon. Namayapa na po siya last Thursday. Namatay po siya last Thursday. At nagkaroon na po kami ng gawain last Friday doon. At mamayang gabi po ang second night ng gawain. Sabi ko, wala na maghahatid sa apo niya dito sa church. Pagkat yung mga anak niya, hindi naman nagsisimba. Yung mga anak niya lalaki, hindi naman nagsisimba. Kaya tinatanong ko yung apo niya na dinala niya dito nang simula ng baby at ngayon ay binatilyo na. Marunong ka na ba mag-tricycle? Hindi pa po, sabi niya. Sabi ko, paano ka ngayon pupunta sa church? Nung dinala ko po si Brother Bernard last Sunday, yung offering po natin, special offering po natin na ibigay po natin sa kanya last Sunday. Nung last Sunday po, dinalaw po namin siya after ng worship service po. Pumunta po kami doon sa hospital. Pagkakita niya po sa akin sa pintuan, humagulgol na siya. Alam niyo po, hindi na po naigagalaw ni Brother Bernard yung kanyang kaliwang bahagi, half. Kasi nakakalakad po yun Nampasan niya po yung 2 stroke pala. 2 stroke po, nalagpasan niya, nakalakad siya, nakapagsalita siya. But this time, hindi po siya talaga, hindi na siya nagsasalita. Hindi na po gumagalaw yung kanyang left side. Nung nakita niya po ako sa pintuan, siya lang po sinabi niya sa akin ganito.
Yun lang po sinabi, yun lang po ginawa niya. Pinukpok niya yung dibdib niya, tapos tumuro po siya sa taas. Sabi ko, ang pahiwatig ni Brother Bernard, sa Panginoon lang ako magtitiwala, Pastor. Sabi ko, wala na maghahatid sa'yo sa mga apo mo sa church, gumano na naman siya. Kaya ang alam ng mga pamilya niya, hindi mabubuhay pa siya. Pero nung sinitiskan siya, hindi ko kasi mabasa kung hindi ko maintindihan yun, pero alam ko may pumutok na dugo sa ugat sa utak niya. Aneurysm na yun. Ano pa naman siya, lagi siyang ginagalaw. Ang tawag dito, binubuhat siya, tapos itinataas siya. Actually po, kapag stroke na gano'n, hindi po dapat gumagalaw. Be careful. Kapag kayong mga mahal nyo sa buhay, inatake po ng stroke, o halimbawa po high blood pressure, huwag nyo pong gagalawin ang ulo niya. Never po. Kailangan ng pinakaingatan nyo po, ulo. Amen. Ulo. Pakiusapan nyo kagad kung yung mahal nyo sa buhay po ay nasa conscience pa siya, yung alam niya lahat ng ginagawa niya, pakiusap mo sa kanya, huwag kang gagalaw. Huwag mong ililikot ang ulo mo. Kasi ito po ang pinakadelikado. Kapag ginalaw niya ang kanyang ulo, puputokan po siya ng ugat. At maaari niya po talagang ikamatay. At namatay na nga po si Brother Bernard. Kaya sabi ko, Lord, hanggang sa kamatayan, naglingkod siya sa Panginoon. Tiniis ang lahat ng bagay. At ipinaranas ng Diyos sa kanya yung kanyang pag-ibig. Church, hangarin po natin na hanggang sa dumating yung kamatayan sa ating mga buhay, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Kasi those who have received God's love, katulad ni Apostol Pablo, di po ba? Siya nagsabing, sino makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos? Kung meron man kayong kahirapan ngayon na nararanasan, yan ba makapag-iwalay sa iyo? Papayag ka ba na yung kahirapan ang makapag-iwalay sa iyo? Amen? Di po ba? Yung kagutom, halimbawa ikaw ay nagugutom ngayon, wala kang makain. Dahil ba dyan, iiwalay ka na. Kahubaran. Romans chapter 8 verse 35, yan po yung binabanggit ko na salita ng Diyos na sinabi ni Apostol Pablo, walang makapag-ihiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. He confessed it. Kaya nga kapag naranasan talaga natin yung pag-ibig ng Diyos, walang makapag-ihiwalay na sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit may pag-uusig pa. Hallelujah! Let us confess. Walang makapag-ihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung halimbawang darating sa pagkakataon na makakaranas tayo ng hindi maganda sa ating mga buhay, do not let all these things driven you out for your faith. Because the love of God is in you. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya He needs to die. Yung death ng ating Panginoon, yun yung expression niya of His love. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. And we should not waste. Huwag nating sayangin, huwag nating itapon, huwag nating baliwalain. Yung pag-ibig na yun ay pinakita ng Diyos sa atin. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15? Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiyan namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nakabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Amen. Kapag daw ikaw ay nakaranasan ng pag-ibig ni Kristo, nararanasan ng pag-ibig ni Kristo, lahat na po na nakaranasan ng pag-ibig ni Kristo, magsabi ng Amen. Sabi niya, hindi ka na dapat mabuhay para sa iyong sarili. Piliin mong mabuhay para kay Kristo. What are the things that we should do?
Yan ang katanungan. What are the things that we should do? Number 1, walk in Christ's love. Lumakad ka ayon sa pag-ibig ni Kristo. Number 2, remain in Christ's love. Amen? And number 3, be faithful in Christ's love. Ano daw yung tatlo? Walk in Christ's love, remain in Christ's love, and be faithful in Christ's love. Tingnan po natin, Efeso, Kabanatang 5, talatang 2. Efeso 5, verse 2, sabay-sabay. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ng kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos, upang maging samyog ng masarap na amoy. Amen? Hallelujah! 1 John chapter 3, verse 16. Unang 1, Kabanatang 3, talatang 16, sabay-sabay. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Romans chapter 5, verse 8. Datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. The proving love of God para sa atin, Christ died for us when we are still sinners. Kaya doon sa pinag-aralan po natin about this love, di ba? Napakadakila ng pag-ibig na yon. Ipinaliwanag na kung gaano kabuti yung pag-ibig na yon, that Christ's love gives and cares. Amen. At iyon ay naranasan ng lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga tao, para tayo yung lalaking masama, lalaking tulisan, minura, inalimura ang Panginoon. Pero nung nanampalataya tayo sa Kanya, hindi niya tayo tinakwil. Hindi sinabi ng Panginoon, kanina lang minumura mo ako. Tapos ngayon, sasabihin mo, alalahanin kita. Di ba? Kung ang Panginoong Jesus, katulad ng mga tao, kawawa tayo. Manunumbat? Kasi yan ang ugali natin mga tao, nanunumbat tayo sa mga bagay na ginagawa natin. Amen? Amen ba? O ako lang? Kayo ba hindi kayo marunong manumbat? Di ba minsan may mga magulang, aminin natin, di ba mga magulang, yan, pinapaaral kita, tapos ganyan ka, panunumbat po yun. Amen? Hallelujah. Sa mga kaibigan, tinulungan kita, di ba? Oh. Panunumbat yun. Kung may ginawa daw tayo, huwag na nating sumbatan. Pero tao tayo eh. Amen? Nung ang Panginoong Jesus, minura siya ng tulisan. Tapos bandang muli sabi ng tulisan sa kanya, alalahanin mo ako. Eh kung tao lang si Jesus, anong sasabihin ni Jesus sa kanya? Kanina minumura mo ako. Tapos ngayon naalalahanin kita? Bahala ka sa buhay mo. Amen? Pero sinabi ng Panginoon, gayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Buti na lang ang Panginoon natin puno at puspos ng pag-ibig. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin, verse 3. Hallelujah! What are the things that we should do? Ano daw yung tatlong bagay? Walk in Christ's love, remain in Christ's love, and be faithful in Christ's love. Amen. How about His cross? Wala na tayo dun sa His love. Now we are on His cross. Cross symbolizes curse, pain, and death. Ano daw yung sabihin ng cross? Sumpa, hirap, kamatayan. Balikan po natin, Matthew 27:36-44. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ng pamagat sa kanya na nasusulat, ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y nilibak ng mga nagdaraan at iginagalaw ang kanilang mga ulo
at nangagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo, at sa 3 araw iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong sacerdote, pati ng mga skriba at ng mga tatanda. At nagsipagsabi, nagligtas siya ng mga iba, at sa kanilang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus, tayo magsasampalataya sa kanya. Nanalig siya sa Diyos. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig sapagkat sinabi niya, ako'y anak ng Diyos. At minumura din naman siya ng mga tulisan kasama niya na magpako sa krus. Bakit? At that time, I'm thinking, sabi ko, Lord, bakit nung ipinako ka, bakit may 2 kang kasamang tulisan? Hindi ba kayo nag-isip? At that time po kasi, mga minamahal, ang pinakasentro po ng hahatulan ay si Jesus. Hindi po yung 2 tulisan. Amen. Ang hahatulan po at that time ay ang ating Panginoong Jesus. The only problem of Israel at that time is Jesus Christ. Pero, hindi ba kayo nagtaka kung bakit nung ipinako sa krus ang ating Panginoon, ay sinamahan siya ng 2 tulisan? Na-notice niyo po ba yun? Bakit isinama yung 2 tulisan sa Panginoon? Bakit hindi na lang ang ating Panginoon? Bakit hindi na lang siyang mag-isang ipinako sa Mount of Golgotha? Ito po ang paliwanag doon. Ang dahilan kung bakit nagsama ng 2 tulisan ang mga Hudyo na ipinako kasama ng ating Panginoon Jesus, ito po ay para ipakita kung ano si Jesus na ipalagay ng mga tao. Diba, ang pagkakilala nila sa ating Panginoon, kung si Jesus lamang po yung ipinako sa krus, siya lang mag-isa, sasabihin po nilang lahat, namatay siya dahil lang sa pangangaral niya, o dahil sa ang tawag dito, dahil doon sa paglaban niya sa kautusan. Kasi yun lang po ang isang hatol nila at yun ang pagbibintang na ginawa nila sa ating Panginoong Jesus, na siya po'y laban sa kautusan ni Moises. Pero nung isinama yung 2 tulisan, at that time, Jesus Christ is already considered as sinner. Dahil doon sa 2 tulisan, lumitaw tuloy ng ating Panginoong Jesus ay katulad din ng 2 kriminal, makasalanan, dapat mamatay. Naintindihan po ba natin? Yun ay pagtuligsa din sa ating Panginoon. Hindi po lang mangyayari, sama na natin yung 2. Isabay na natin yung 2 doon sa nakapako sa krus. Amen? Hindi po. Kasi gusto nilang patunayan, lalo na ng mga saserdote, gusto nilang patunayan, gusto nilang ipalabas na itong si Jesus na ito'y katulad ng 2 yan, tulisan, kriminal, masamang tao. That's why he was cursed. According to the book of Romans, sumpain ang taong ibinitin sa punong kahoy. He was nailed with the 2 criminals. 2 kriminal. Pero alam niyo po ba na through that one, sa pamamagitan po nun, sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon, pinatunayan niya hindi na kayo mamamatay, ako na ang mamamatay para sa inyo. His death become our death. Amen. Hindi na tayo yung malalagay sa sumpa. Yung sumpa po na tinanggap sumpa na tinanggap ni Adan at ni Eva ay mapuputol na sa pamamagitan ng krus. Yung hirap, amen po ba? If you're suffering with your sickness, have faith and believe that God already healed you.
Sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng aking latay, kayo'y nagsisipagaling. Kapag yung karamdaman mo, nararamdaman mo sa iyong sarili, believe. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, you have said, sinabi mo sa iyong salita, sa iyong mga latay, kami nagsisigaling. I believe. Naniniwala ako na ang latay mo ay nagpapagaling sa akin. Lahat ng may makaramdaman, magsabi ng amen. Amen. Kailangan angkinin mo yan kasi sabi ng salita ng Diyos sa iyong mga latay, lahat kami ay nagsisigaling. Kaya kung may karamdaman ka ngayon, sabihin mo, Panginoon, magaling na ako dahil sa iyong latay. Kailangan mo faith. Hindi lang yung sasabihin, kailangan may pananampalataya ka. Amen? Hallelujah! Kailangan may pananampalataya. Kaya yung kamatayan, yung sakit, yung curse, it was taken by the Lord. Kinuha ng ating Panginoon. Kaya di ba sabi niya, Romans chapter 5, kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pero sabi sa 17, sapagkat po ang pagsuway ng isa ay naghari ng kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang pagsisipaghari sa buhay ang nagsitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Yesu Cristo. Kung kamatayan, sumpa, hirang ay binigay ni Adan sa atin. Pero sinabi dito, biyaya, katwiran at buhay ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen. His cross. Kaya nga masasabi natin, salamat Panginoon dahil merong krus. Kung nandun tayo dun sa panahon ni Pedro, masasabi natin, Lord, amen po ba? You need to die on the cross. Kailangan mo mamatay. Hindi tayo tutulad kay Apostol Pedro na sasabi natin, huwag kang mamamatay. Tayo pa mismo magsasabi ngayon, Lord, you need to die on the cross because everything was taken. Kaya maniwala kayo, mga minamahal ko na mga kapatiran na narito sa loob ng church. Your curse, your pain, and your death was being already taken by the Lord. Amen? Opo, mamamatay tayo kasi lahat naman ay aalis sa sanlibutan ito. Amen po ba? Mamamatay tayo, pero hindi tayo mamamatay ng makasalanan because His cross has taken our sin. Kinuha niya yung kasalanan natin. Mamamatay tayo nakasama ang ating Panginoon. Mamamatay tayo na taglay ang pag-ibig ng ating Diyos. Now, what we should do? No, ano ang kailangan natin gawin? We need to die in sin and live in Christ. Amen? Dead in sin and live in Christ. Romans chapter 6 verse 1 up to 7, sabay-sabay. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga ay nakalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, gayon din naman tayo nakalalakad sa panibagong buhay sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan ay magkagayon, di naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at ang sa gayoy, huwag na tayong maalipin ka ng kasalanan sapat ang namatay ay iligtas na sa kasalanan. His death become our death. Amen. Kaya, kung naisip natin yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus, you should also bear in your mind that already died.
You died with Christ, and Christ should live in us. Cross reminds us we are debtors for God. Meron tayong pagkakautang sa Diyos. Amen. At yung pagkakautang natin sa Diyos na yun ay mababayaran natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Have faith in the Lord. Kaya sabi niya po sa Pablo, lahat ng nanampalataya kay Kristo at nabautismuhan kay Kristo ay namatay ng kasama ni Kristo. At His cross, amen, yan ang krus ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng krus na yun, wala na yung sumpa, wala na yung hirap, wala na yung kamatayan. Amen? Amen? Ano daw? Sa pamamagitan ng krus, wala na ang sumpa, hirap, kamatayan. Amen? Sabihin nga po natin, sa pamamagitan ng krus ni Kristo, wala nang sumpa, wala nang hirap, wala nang kamatayan. Wala nang kamatayan. Amen. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Salamat sa krus. Amen. Salamat sa krus ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, we have now a new life. Di ba sabi doon, mayroon na tayong bagong buhay. Kung tayo naging alipin ng sumpa, naging alipin ng hirap, naging alipin ng kamatayan, hindi na po tayo, meron na tayong buhay. Kung paano nabuhay na maguli ang ating Panginoon Jesus, meron din tayong mabubuhay tayo maguli kasama ng ating Panginoon. Hallelujah. And the third one is His victory. Yung kanyang katagumpayan. Alam po natin, all His enemies, lahat po ng kanyang kalaban, His death is His defeat. Yun ang iniisip ng kanyang mga enemy. His death is His defeat. His death is the end. His death proves that man is right. Yung kamatayan po niya, akala nila tama ang tao. Ito'y katapusan na niya. Ito'y kanyang kagantihan sa kanyang mga ginawa. Amen. Yun ang iniisip po ng maraming mga tao. Matthew 27:50-54, basahin po natin minsan pa. At muling sumigaw si Jesus sa malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng tempo'y nahapak na magkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At ngayon, nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga bata na nangatulog ay nangabangon. At paglabas ng mga libingan pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon niya at ang mga kasamahan niya ng pagbawantay kay Jesus nang makita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubang nangatakot at nangagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. At the time, walang nakakaalam kung paanong naging matagumpay, kung paanong, ano ang nagawa, ano ang nangyari doon sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus. It remained very, amin po ba? Kumbaga, masasabi natin na natili ito mystery sa maraming mga tao. Wala na si Jesus. Patay na si Jesus. Pero di ba, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, yung templo, yung hati ng templo, from holy place to the holy of holies, napakakapal na tela. Para po maging hati ng holy place and holy of holies was being torn out into two. Nahati sa dalawa. Kapag babasahin natin ang taberna, ang aklat ng lumang tipan, sino nakakapasok sa holy of holies? Only the high priest.
Walang pwedeng pumasok doon. Amen po ba? At pili lang po yung napili po doon na high priest. Sino yon? It was Moses and Aaron. Sila lang ang pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies. Holy of Holies is the place where the name of God is, the presence of the Lord is, the Word of God is. Nandun lahat. Kaya sila po yung nakakatanggap ng mga kapahayagan. Sila lamang po yung nakakaranas ng presensya ng Diyos. Pero nung namatay ang ating Panginoon, bakit nahati sa dalawa? Because all of us can enter and feel the presence of the Lord and be in the Word of God and have the Word of God in our lives. Amen po ba? Kung tutuusin po, mga minamahal ko, yung tagumpay ng ating Panginoon, sino ang unang nakinabang? Tayo. Amen? Tayo po, yung unang nakinabang. Walang nakakakita. Yung mga tao, hindi nila nakita yung kapakinabangan ng kanyang katagumpayan. Walang nakakita at walang nakapansin. Walang nakakaalam sa kanila na ito'y tagumpay ko. Amen? Kasi ang nakita lang nila, namatay si Jesus. Wala na. Wala na yung pag-asa. Wala na yung magpapakain ng 5,000 at 4,000. Wala na magpapagaling na may karamdaman. Pero nagkamali po sila. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayon, tayo po, pinatutunayan sa atin ngayon na tayo mismo yung unang nakinabang ng katagumpayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, matagumpay ka na. Tanggap niyo ba na matagumpay ka na? You're not defeated. Amen po ba? Lalo na tayo mga anak ng Diyos, matagumpay na tayo. Yung katagumpayan na hindi seryoso po yun na sinasabi ng Panginoon. Yung matagumpay, pag sinabi mo sa katabi mo, matagumpay ka na, claim mo, matagumpay na ako. Amen? Hindi po yung joke. That is really true. Because died. Amen po ba? Malaya na tayo. We're free. Hallelujah! Kaya lang diba, hindi nararanasan ng maraming mananampalataya to free to worship to the Lord, free to serve the Lord. Amen po ba? Na sila po ay malaya, na sila po ay matagumpay na. Kasi hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos. Pero kung maintindihan natin ngayon ang salita ng Diyos, yun pala yun, ibig sabihin nun. Hallelujah. Ang unang naging matagumpay, hindi lang si Jesus. Tayo po yung unang nakinabang ng katagumpayan ng Panginoon. Kaya araw-araw pwede kong itawagin talaga, matagumpay na ako. Kahit na may hirap, matagumpay na ako. Kahit may pagsubok, matagumpay na ako. Amen? Hallelujah! Ang kinin natin yan. Huwag tayong, amen po ba? Huwag nating hayaan na nakawin ng kaaway. Amen? Kapag dumarating ang mga pagsubok, dumarating ang mga gawa ng dyablo, sabihin mo sa dyablo, matagumpay na ako. Sapagkat si Kristo'y namatay na sa krus. Tinubos niya na ako. Kaya pag uwi natin mamaya, dapat masaya tayo. Matagumpay na tayo. Hallelujah! Konti lang yung matagumpay. Yung iba nagdadalong isip na matagumpay na ba talaga ako? Nagtatanong pa rin sila. Pero maliwanag po sa binasa natin talata, 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter 2:24 sabay-sabay na siya rin na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay di ba? Inulit ng Panginoon. Paano daw tayo magsisipagaling? Sa pamamagitan ng kanyang sugat. Magaling na po ba tayo? No! Lord, sinabi mo sa pamamagitan ng sugat mo, magaling na kami. Hindi naman po dahil sa sugat ni Pastor Amen? Sa sugat ng Panginoon, magaling na tayo. Amen? Ulit-ulitin mo yan sa Panginoon na may pananampalataya, Panginoon, sinabi mo sa pamamagitan ng iyong sugat, magaling na kami. Hallelujah! Kapag pinanghihinaan ka ng sakit mo, Amen. In Jesus' name,
Amen. By the wounds of Jesus Christ, I am healed. Yun ang pinakagamot natin. Hallelujah. May mga karamdaman dito, lalong nangihina. Dapat maging malakas po tayo. When I read the Bible, kapag binabasa ko ang Biblia, yung mga bulag, Panginoong Yesus, tulungan mo kami. Nung sinabi sa kanila ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto namin makakita. Be specific to the Lord. Kapag nanalangin kayo sa Panginoong Yesus, pagalingin mo ako. Pagagalingin ka ng Panginoon. Amen? Sinabi ba ng Panginoon, yung karamdaman lang na ganito ang pagagalingin? Wala po eh. Sabi doon sa binasa natin, sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Alam niyo po ba yung nagsigaling kayo? It was already present future. Amin po ba? Ano na eh? Sinabi niya na po yung mangyayari. Hindi pa tayo nagkakasakit. Magaling na tayo. Hallelujah. Amen. Hindi pag nakakakita lang kayo ng pera tsaka kayo gumagaling. Di ba meron sa YouTube yung masakit ang ulo ko, tinapala ng 1,000. Oh, wala na. Masakit ang dibdib ko, tinapala ulit ng 1,000. Amen. Pag tinatapala ng pera, gumagaling. Amen. Hindi po ang kagalingan natin ng sugat ni Jesus. Amen. Kasi baka yung mahal mo sa buhay, walang itatapal. Amen. Hallelujah. Chapter 10 verse 9, Romans chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipahayag ng iyong mga bibig, amen. Lahat nga po ng may bibig magsabi ng amen. Asasampalataya ka sa iyong puso, lahat ng may pananampalataya magsabi ng amen. Na si Jesus ay binuhay na muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi doon, confession and believing. Pag kinonfess mo, manampalataya ka. 1 Corinthians 15, 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo muna sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa aking mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, na siya inilibing at siya muling binuhay sa ikatong araw, ayon sa mga kasulatan. Kaya hindi siya nanatiling patay. At dahil siya'y muling binuhay, tayo rin ay muling bubuhayin. According to 1 Corinthians 15, 12 to 17, sabay-sabay. Kung si Kristo nga'y pinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Datapat kung walang pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan na ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng iyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing gulaan tungkol sa Diyos, sapagat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling binuhay. Kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Amen. Kaya praise the Lord. Naging matagumpay ang ating Panginoon. His victory manifested when He was risen. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon, habang dinideklara ang salita ng Diyos, matagumpay na tayo. Amen? Hindi pa tayo nakakaranas ng kamatayan. Pero naniniwala tayong may katiyakan tayong muli tayong mabubuhay. Are you thinking, paano bang mamatay? Amen. Sa totoo lang, lahat tayo hindi natin alam kung ano nagiging karanasan ng mga namamatay. Pero I think it is only quick. Madali lang ang kamatayan. When the Lord Jesus Christ will take our lives, it will be quick. Suddenly. Madali lamang po magiging kamatayan. Pero may katiyakan tayo. Yung pananampalataya natin nakasalig, muli akong bubuhayin ng Panginoon. Muli tayong bubuhayin ng Panginoon. That is really our victory. Jesus Christ lives again.
is His victory. At yun din ang ating victory. At bilang pagtatapos po sa ating pinag-aaralan sa umagang ito, sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, naligtas tayo. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, pinatunayan niya na siya'y pwede o kaya niyang mamatay sa krus upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, Romans chapter 8 verse 37, hindi, kundi sa lahat ng bagay na ito'y tayo higit pa sa mga magtagumpay sa pamamagitan na iyong sa atin ay umiibig. He who loves us, amen po ba? Siya na nagmamahal sa atin, gives us victory. Kaya meron na po tayong katagumpayan. Sabi mo nga sa katabi mo na 3 beses, matagumpay ka na, matagumpay ka na, matagumpay ka na. Amen! His love, His cross, and His victory. Naniniwala tayong lahat tayo ay naging matagumpay sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, tayo po ay naging matagumpay. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Tayo po lahat ay tumayo sa oras nito. And once again, let us sing our opening song. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. At habang inaawit natin ito, let us declare within our hearts and let us confess with our lips that the joy of the Lord, His victory, the victory of the Lord is in us because He loves us and He died on the cross. At hayaan po natin maranasan natin na tayo mamumuhay ngayon para kay Kristo. At ang buhay natin ay gaganapin ng Kanyang dakilang kalooban. Praise the Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong dakilang pagmamahal, dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Yes, Lord! Ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at tuturiin ka bilang tanda ng aking. Oh, sama-sama, let us confess, Ikaw ang hari. Ikaw ang banal mong pangalan, aming itataas, Panginoon Jesus. Ikaw ang hari, O Diyos, ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan, aming itataas, Panginoon Jesus. Aming Diyos, iaalay sa'yo ang for the last time. Ikaw ang hari, Ikaw. Amen! Yes, Lord! Panginoon Jesus, aming Diyos, iaalay
Iaalay sa'yo aking iaalay sa'yo aking lakas. Sa oras mong ito, hindi ko kayo malalapitin dito sa harap. Pero lahat ng mga pinagdaraan ng hirap, may mga pinagdaraanan sa kanilang mga buhay, sakit o karamdaman. Nais ko pong itaas mo ang kamay mo ng may pananampalataya. Because right now, I will pray for you. Manalig ka sa Panginoon na lahat ng iyong karamdaman at kabigatan, kahirapan na nararanasan. Sinabi niya, my victory is your victory. Have faith in the Lord. Kung wala man kayong karamdaman ngayon, may naalala kayong kapatiran, mahal sa buhay, na may mga karamdaman, itaas yung kamay ninyo para sa kanila. You will become the representative. At ipagagalingin sila ng Panginoon sa oras na ito, Panginoong Diyos. Nakataas ang kamay ng iyong mga anak, Panginoon. Sila na may mga pinagdaraan ng hirap, sakit, karamdaman, at patuloy nilang nararanasan ka ng mga masugod kapatiran na may mga karamdaman. Lord, we pray. At ikaw ang nagsabi, Panginoong Diyos, ang iyong mga sugat na nagpapagaling sa amin. Panginoong Diyos, hayaan mo na sa kanilang pamamagitan na kanilang mga pananampalataya, magsisipagaling ang kanilang mga karamdaman sa pangalan ni aming Panginoong Jesus, sa pangalan mo aming Panginoong Jesus, sa sugat at tatay ng mga na itinamo sa krus, Panginoong God, nagsisipagaling ang lahat ng may mga karamdaman. In Jesus' name! Sa pangalan mo aming Panginoong Jesus, pagalingin mo sila, palakasin mo sila, Panginoong Diyos. Hindi man namin panggitin na kailang mga pangalan, Panginoong Diyos. Alam po namin ang kagalingan, kalakasan right now, Panginoong Diyos, ay gagawin mo sa kanila. In Jesus' name, Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong krus. Salamat sa iyong katagumpayan na kami ang unang nagbenepisyo nito, Panginoong Diyos. Kami ang unang nakaranas nito, Panginoon. Kaya hayaan mo, Ama, na tumibay, tumatag kami nananampalataya sa iyo, na anuman ang mga bagay na nangyayari sa aming kapaligiran. Hindi kami manitinag sa paglilingkod. Hindi kami manitinag, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming mga pananampalataya. Lalo kaming mga hawak sa iyo, Panginoong Diyos. At ikaw lamang ang aming gulo sa pananaligan. Ama, ingatan mo ang pananampalataya namin. Makarinig man kami mga lindol, digmaan sa aming mga kapaligiran. Ikaw ang nagsabing ito yung umpisa pa lamang, ito yung simula pa lamang. Kaya mo na maging matibay at matatag kami, Panginoong Diyos. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa pangunawa sa aming mga kahinaan. Salamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Uwi kaming matagumpay, Panginoon. Uwi kaming taglayang kagalakan, Panginoong Diyos. At naniniwala kaming ikaw lamang ang madadakila at mapapakuyan sa aming buhay. Purihin ka, Panginoong Diyos. Tanggapin mo ang aming pinakamataas sa patuloy pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bigyan po natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. You may all be seated po. Yung kapatiran po nating namatay na si Brother Bernard ay siya lamang po ang naghahanap buhay sa kanila. And they have to pay for kailangan nila magbayad doon sa service po nila doon sa patay, doon sa kanilang funeral. At alam kong wala rin po silang kakayanan doon. Kaya lahat ng ating magiging special offering for today will proceed to the family. Kung magkano man po yung magiging malilikom natin na pera, ibibigay po natin ito mamayang gabi sa kanila sa worship service po natin doon. At yun po ay malaking katulungan sa kanila. Mga kapatiran, gabi-gabi po, simula mamayang gabi ay magkakaroon ng gawain hanggang sa mailibing si Brother Bernard. At gabi-gabi rin po, nagdadala po kami ng mga pagkain para po gagamitin po nila doon. Last Friday po, nagdala po kami ng sopas. At shoulder po yun ng church yung last Friday. Mamayang gabi po yata, Green Valley.
ang nakatoka para sa pagkain, sa food. Tomorrow night po ay ang annex. So, salit-salitan po tayo kasi po para hindi po maging bigatin tayo ng miyembro po natin. Mahirap po ang nawawala ng mahal sa buhay, kaya tulungan po natin sila. Kaya kung meron kayong gustong i-extend na tulong sa kanila, magpadala kayo ng biskuit, candies, para po habang nagpupuyat po sila, pwede nyo po yung ipadala sa amin. Gabi-gabi po kami. 7 o'clock po ang umpisa po, ang start po ng worship service mamayang gabi. Amen po. So lahat po ng mga special offerings po natin will proceed to the families. Kaya ibigay po natin yung ating special offering and pledges para sa Panginoon. Lahat ay tumayo sa oras nito. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay, kahulugan, minamahal, sinasamba. For the last time, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay, kahulugan, minamahal, sinasamba kita. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. That's the name of the Lord.